Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Anyway, ito na yung pag-uusapan natin, no? Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan na kaka-upload lang ng ano. Pero re-upload lang ito ng GMA eh. Kaka-upload lang niya kahapon na marami sa aking nag-message. Nandito kasi si Sir Ed. Di ba? Alam naman yung lahat na kaibigan ko si Sir Ed. Pero I have my own may own judgment, di ba? Maintindihan naman ni Sir Ed kung ano yung ibig ko sabihin. Kasi alam niya naman, bago kami nagkakilala, skeptic talaga ako. So, play natin to. Ito yung pinagalaw daw yung posporo ng duwende. Ni Miguel na swerte ang ipinamanang bahay sa kanya rito sa Sorsogon City. Kumaga, magaan. Unang-una, wala pa ako niyan ha. Nagkakasama lang ako. Disclaimer na naman uli ha, yung format ng pagre-react ko ng video, may reason po kung bakit ganito. Mas malaki yung mukha ko kesa sa nire-reactan. Kasi ito po ay reference lang natin. Ang papanoorin nyo po sa channel ko ay ako talaga. Di ba? Maraming beses na ako nag-i-explain kung bakit ganito. Sige, ipipin ko na lang sa baba yung main reason kung bakit ganito ako mag-react. So, play na natin ulit. Nag-order. Wala akong oven. Yan ang oven ko dyan. Kakasama lang ako. May nag-order. Wala akong oven. Yan ang oven ko dyan. Di hulugan ko. Monthly yan. 900 plus ang monthly. Alam mo, natapos ko yan. Doon lang ko sa pagkasakasama. Yan lang. Parang magaan sa akin. At ang may dala raw ng buenas, ang di manoy mga nakatira rito, 20. 1990 kami kinasal. Yung punso, doon banda, maliit lang yun, parang ganyan lang, oh. Nung napansin ko na, talagang lumalaki siya. Siyempre, matagal na yun, eh. Yung biyanan ko, yun ang maraming kunikwento sa akin. Tawa siya sa akin. Sabi ko, bakit mamay? Kukwento siya na meron daw siyang bisita, kausap niya. Ganyan niya, sabi gano'n. Nang dahil lang doon sa posporo na may ano, no? Sabi niya, naglalaro ng ganyan. So parang tinuturo niya sa akin, wala naman ako makita. Ang paborito raw kalaro ng mga duwende, ang bunso nilang kapatid na si Loretta. Parato yun na ninahanap ng nanay. Asan na si Loretta? Kung saan na naman pumunta, di naghahanap kami. Hanapin mo doon sa kapitbahay natin. Wala. Biglang dito lang anya ako. Yung nanay ko, tawa na ng tawa. Diyan na lang naman yan. Iniisip ng nanay ko na parang naging kaibigan. Kahit gabi nagsalita yun, walang namang kausap. Hindi, kung bata yan, at the past, na-discuss na natin, mga age talaga na nasa 5 to 7 years old, normal lang na may imaginary friend. Diba? Ayon sa studies, sa psychiatric, normal lang na magkaroon ng imaginary friend ang bata. Paggising niya, sabi, mamay, pengi ng sampurado. Yun talaga. Pero si Loretta, namatay taong 1976. Di naman alam na may sakit o ano pa man. Sinabi niya sa nanay ko na pupunta tayo sa ospital dahil makasakit ang ano ko. Wala man. Di ang nanay ko at saka tatay ko na andalin natin ang ospital pero hindi nakarating. Wala na. So, duwende yung dahilan. Hanggang noong dekada 90, ang mga duwende, sunod-sunod na naman daw na nagparamdam. Hindi kami nakatutok dito ng kasi may ginagawa. Pero at least pagka nandyan na yung commercial, alis kami gano'n. Tapos uy, biglang nawala. Tapos ililipat ng sino naglipat? Wala naman tao. Sinong nakaabot ng ganitong TV? Manood kasi may ginagawa. Pero at least pagka nandyan na yung commercial, alis kami gano'n. Tapos uy, biglang nawala. Sino nakaabot ng ganitong TV? Siguro may apo na kayo ng pagka nagkaroon. Pero nung araw, big time daw kayo pagka may ganyan kayong TV. Yung may aparador. No? Sino nakaabot sa inyo na may ganyan? Yung gumagana pa. Tapos ililipat ng sino naglipat? Wala naman tao. Kami lang naman. Sabi ko, lilipat. Sabi, hindi
minsan naman dito ako, lumabas bigla. Akala ko niya nasa CR ka, bakit? May naririnig daw siya nagbubuhos. Ay kami lang naman dalawa dito. Sabi niyan, maya-maya lang, pikit-pikit ka dyan. Kita mo ito. Ang dami. Sabi ko, ang liliit. Katapos, gabi ng gabi na, magkakatuwaan sila. Tagal ba umulan? Yun ang inaabang ko, lakad nila dito. Tuwang-tuwa ako pag masasabi ng nanay ko, halika, lalabas yun. Nung una, mahilig ako sa gitara. Pagtapos ko yan, isasabit ko yung gitara ko. Pag matulog na ako, marinig ko yan. Katapos, sunod yun, boses ng maliliit na bata. Tapos meron din ako naramdaman at nakita ko rin yung punso. So parang ano na lang sa akin yun. Na kung nandito man sila, okay, let's be friends. Ganun na lang. Hanggang ang punso, pinag-iba na nila nung ni-renovate ang bahay. Tinibag, may nakita kaming kaprasong damit na hindi ko naman binulatlat. Nung naisip ko na yun na hinahanap na namin mag-asawa, hindi na namin makita. Parang t-shirt, white at saka green. Sabi ko, ba't inalis? Dahil nang pamahal rin sa amin yun. Si Mrs. sabi ko, kailan kaya babalik yun? Yung punso So, na. itong kinikwento nila ay dun sa punso, no? Dun sa duwende. Kasi naniniwala na yung punso daw ay pinamamahayan ng ng duwende. Pero anay talaga yon. Huwag matigas ang ulo. Anay talaga. May mga ngatwiran pa. Kung anay ika yan, edi sana wasak na yung bahay. Ano yun? May darating yung time na ganun. Pero sa ayot sa gusto nyo, anay talaga yon yung punso. Walang duwende dun. Pero may matandang pumunta dito na nagsabi sa akin na huwag kang maano yun, babalik at babalik yan sa'yo. At nito lang Pebrero, may mga nagkukumpulan sa labas ng kanilang bahay. So, February, 2019, Guluhan ang palito ng posporo na mag-isa raw sumasayaw. Ito ang nakuna ng video. Kayo na po ang humusga. O, tayo na daw humusga, ha? So, dito sa video na to, nakikita, Walang tao po sa loob. Lumilitaw. Actually, plausible. Pinag-usapan namin dalawa ni Solja to itong video na to. Plausible yung explanation niya. Siya din, meron din siyang account na ganito nangyari daw sa kanila. Pwede nangyari, sapot ng gagamba ito. Pwede. Na sa di malamang dahil siguro na daanan ng gagamba, dumikit yung sapot dyan. Sayaw? Kasi magaan lang ang palito 'Di ba? Pero ako, may sarili akong theory kasi yung pag-video niyan, ano ba yan? Ganito kasi yan, maliit ang posporo para malaman mo na yan ay lumulutang unless may makakita talaga. Sa akin, tingin ko, hindi kaya set up. Tinatanong ko hindi kaya set up to kasi na-videohan nila. Pwede naman may mangyari, may nakapansin, tinuro kaya na videohan. Pero dun sa sa theory ni Solja, plausible din na pwedeng sapot ng gagamba na ganyan. Actually, meron na rin ako nakitang ganyan Hanap tayo dahon naman. Dahon naman siya. Meron kaya sa YouTube nun? Tingnan natin kung meron. For example, ito, Yan. Ito, high definition kasi yung camera kaya nakikita mo yung yung sapot Pero obviously, yan, nakikita niyo yan, di ba? Yung movement niyan, same ng movement nito. So meaning, may nangyayari talagang ganon. Ang palito ng posporo na ba yun? mag-isa raw sumasayaw. Ayun ang niya, ganun ang movement niya. So para siya nakabitin talaga. Ito, medyo paniniwalaan ko na paranormal ito kung tumayo dyan, dinaglakad, bumaba ng yung hindi mo iisipin na siya ay nakasabit lamang.
Yung naglakad, bumaba ng lamesa, tumalon sa bintana, then bumalik uli dyan. Yung mga ganong movement. Pero pag yung ganito, obviously kasi para siya nakabitin lang eh. Ang palito ng posporo na mag-isa raw Ayan sumasayaw. o. Hindi siya sumasayaw, gumaganon-ganon. Same ng movement nito. Yan yung dahon na nakasabit sa ano. Di ba same sila ng movement? Ang pinagkaiba lang, HD lang kasi yung camera na gamit dito. Tsaka may sapat na ilaw para tamaan yung sapot ng gagamba. Well, yun ang theory namin. 'Di ba? Pero sa movement pa lang kasi halata mong nakasabit siya eh. Now, kung paano siya sumabit, theory lang ang maibibigay ko. Wala naman akong patunay na dinaanan ng gagamba yan or ano. Pero yung karakteristik ng nakasabit, parehas ng sa kanya eh. 'Di ba? Ito ang nakuna ng video. Kayo na po ang humusga. Walang tao po sa loob. Lumilitaw lang. Natakot Ano eh. po. May sumigaw na may gumagalaw na post. Pero syempre naging aware ako, di pa naman ako nakitang actual niyang ganyan. Tsaka malay ko ba kung joke lang. Nung nakita ko talaga siya sa bintana, talagang shocks, nagulat ako, kinikilabutan ako. Kasi totoong totoo, walang tali. Totoong gumagalaw siya. Ang palito ng Ang tanong kasi, paano natapos yan? Yang kusabang nalaglag yan? Or nilapitan nila yan at hinawakan? Walang makakapagkwento eh. Paano natapos yan? Paano natigil yung paggalaw? Doon magkakaalaman kasi eh. posporo, tuloy-tuloy daw sa pag-ikot mula alas 8 hanggang alas Tagal, 11 ng umaga. Baka ako bumalik dito, yung kaibigan ko. Natuwa ako kung isipin lang ko ano. Nung nangyari yan, ako wala dito. Talagang nasa Maynila ako noon. Pagdating ko, nagulat ako sa kwento nila na meron ng ganon. Ayaw ko sanang maniwala. Pero nung nakita ko yung video, doon ako na kasi palito ba naman, sasayaw ng ganon, di ba? Video, hindi ko masasabing edited kasi sa ganon, Ay, hindi mo may edit basta-basta. Hindi siya edited. No. Una-una pixelated. Pagka in-edit mo na siya, hindi mo na siya mahahabol yung same ng pagka-pixelated nung video. Ang isa lang pwedeng mangyari doon, yan yung sapot ng gagamba. Yun, pwede. Nakaangat Pwede. siya dun sa floor, ng lamesa. Pag bumaba siya, tumutumba siya, bis bigla siyang gumaganyan. Ganyan yung ng mga palito na may tali. Yung tali kasi hindi basta-basta makikita eh, lalo't bumanipis. Tsaka yung quality ng camera kasama yun. Katulad nung kila 88, di ba? Yung pamimeke. Sige, i-re-upload ko mamayang alas 12 yon. Yung pamimeke ni 88, yung hinihila daw ni Linyo yung plato. Pero nakikita nyo yung damo sa harap nung gumagalaw din. So, ibig sabihin, merong may tali. Pero hindi nakikita ng camera. Ang napansin ko sa video is low quality. So dahil po low quality yung video, mas nabuo po yung optical illusion natin na yung palito is talagang nagmumove po siya sa surface ng table freely. Hindi rin po natin masyad napapansin sa video na nagtutwist yung palito, nagsuswing and nag-overswing siya. Isa sa naging conclusion ko kung ba't nangyari yon, baka may naka-attach dun sa palito, something sa palito na thread na pwedeng gumagalaw siya dahil sa hangin. Para sa akin lang po wala pong kinalaman yung high ceiling ng bahay. Tinry ko po yon, either low or high, is same effect lang po yung nangyayari dun sa palito. Pwede. Gagalaw pa rin po siya. Di ba ni-replicate niya? Same spot yung ginagalawan ng palito eh. Nung naglilinis nga ako dito, nung makatapos ko maglinis, mag-aalis na, nakita ko talaga itong palito. Nakatayong ganun. Hindi ko naman pinansin, basta sabi ko, inayos-ayos ko lang to, umalis na ako. Wala namang pong sapot kasi nilinis na yan. Tiningnan ko sa ilalim, wala namang magnet na nakalagay o basta Hindi nakatayo lang I siya. mean, Tapos ginanong ko, yung sapot kasi, ang tanong kasi dyan, paano nagtapos yung pangyayari na yon? Paano siya nagtapos? Naputol na lang bigla, natumba na lang. Hindi naman kasi nakita sa video yun eh. Pwedeng ang mangyari kasi, dahil naputol na yung sapot, let's say, mag-speculate na ako, no? Natapos siya, naputol na yung sapot, syempre hahanginin na yun eh. Hindi mo na talaga makikita yun. Kasi magaan na yun eh. Pag wala na siyang pabigat. Di ba? wala namang sapot. Hindi siya natayo ngayon eh. Oh.
Hindi ganyan ang Nagpasya silang makipag-ugnayan sa aming programa para imbestigahan ang pinangangambahan nila pagbabalik ng mga duwende sa kanilang tirahan. Hiningi ng aming Yan! investigator na si Ed Calwag, pero sinabi nilang huwag ipaalam kay Ed Calwag ang backstory o ang kwento sa likod ng lumang bahay ni Namaguer. Oh, hinighlight ni Jessica, so hindi kinuwento ha. I don't know, sige, kayo, bahala kayo, no? Kung iisipin nyo pa rin, hindi ko naman kayo masisisi kung maging skeptic din kayo. Story o ang kwento sa likod ng lumang bahay ni Namaguer. Pagpasok pa lang daw ni Ed Calwag, meron na raw siyang kakaibang naramdaman. Start, pwede kong sabihin na mayroon tayong possible entities kasi medyo may mataas na goosebump. Agad niyang Ito ha, yung sa akin, no, lahat ng dinideklara kasi ni Sir Ed dito, debatable. Kaya nga katulad nung sinasabi ko before, tinatry kong maging, kaibigan ko kasi si Sir Ed pero tinatry kong maging objective dito. Ito yung sinasabi ko kasi may nagsabi sa akin, no, sabi ganun, wala ka namang patunay na na fake yan. Bakit mo sinasabing fake? Patunayan mo munang fake. Baliktad, 'di ba? Dapat ang nagpapatunay sila. 'Di ba? Kasi sinasabi ko, by default, lahat ng ginagawa ni Sir Ed, nila Jay Costura, fake lahat 'yan by default. Patutunayan na lang natin kung totoo. Ngayon, kung paano patutunayan 'yon, sila ang bahala doon para makumbinsi tayo. 'Di ba? So, play natin. ibot ang bahay. Nagulat sila sa natuklasan niya. Narito ka ba ngayon? Pwede bang sagutin mo ako? Ikaw ba yung nagpagalaw ng pasporo? Sagutin mo ako. Nagkagulo sa labas ng bahay ni Namaguer sa Sorsogon City. Ang palito kasi ng posporo, mag-isa raw tumayo at sumayaw-sayaw. Wala po siyang tali kasi kung may tali man po, walang hangin, hindi siya gagalaw ng talaga. Tumataas eh. Paniwala nila, gawa ito ng mga duwende. Tumulong sa pag-imbestiga si Ed Calwag. Dito pa lang po sa start, pwede kong sabihin na mayroon tayong possible entities kasi medyo may mataas na goosebump. Agad niyang nilibot ang bahay. Mga anong oras po? Sa araw yung nangyari yun. Ma'am, may palito ba kayo? Nagpatingting na. Natin itong EMF para meron tayong basehan. Yon ang ibig ko sabihin, maglalagay ka ng EMF reader para may basehan. So, yan yung way. Kasi, di ba, yung EMF meter na hindi naman para sa kanya yan eh. Kasi may mga nagsasabi kasi na, ba't ka pa magagamit ka pa ng mga gadgets, nakakakita ka naman. Kahit sino kasi pwedeng gawin yan. Kahit ako, kaya kong gawin yan eh. Na papasa ko, may nararamdaman ako dito. May nararamdaman, may nafe-feel ako na Kaya ko sabihin yan. Kahit ikaw na nanonood sa akin, kaya mong gawin yan. Ang tanong lang kasi dito, paano mo mapapatunayan sa amin na totoo yung dinideklara mo? Ito na yung ginagawa ni Sir Ed ngayon. Gagamit siya ng instrumento para makita natin kung totoo talaga yung sinasabi niya. Yan ang role ng mga gadget. Kung siya ay magre-reply, so yung pong ilaw natin ng EMF, naka-steady lang siya. Tingnan natin yan kung magbi-blink siya, gagalaw, or sasagot dun sa mga question natin. Narito ka ba ngayon? Hanggang ang aparato ni Ed Calwag. Pwede bang sagutin mo ako? Sabihin ko na po sa inyo tayo na medyo may tampo po yung kapatid ninyo sa inyo. Nakita naman natin documented na nag-spike yung EMF, di ba? Bago gamitin kasi ang EMF, let's say, ito, ako nagiging skeptic din ako, baka malay mo, may kuryente kasi yung bahay eh. Pwede yun kasi ang makapture
yung kuryente ng bahay, pwede. Now, bago kasi magsagawa nito, kumukuha kasi ng baseline muna. Kung ang baseline ay wala namang palo, may EMF ba ako dito? Kahit pa sabi mo may kuryente sa bahay, makukuha mo ang baseline yan, walang palo eh. Ang pinag-uusapan dito yung timing. 'Di ba? Kung halimbawa, katulad niyan, 'di ba? Nilagay niya yung EMF meter dito. Ni Ed Calwan. Walang palo, 'di ba? So, ano siya, baseline siya dito sa green. Pwede bang sagutin mo ko? Nung tinanong niya, pumalo. Sa mundo ng investigation, something yun eh. Kasi meron siyang mukha ba akong bias? Hindi, 'di ba? Kasi ako ginagawa ko din 'yan. Amazing nga naman 'yon na kapag nagtanong ka, biglang magre-reply yung EMF meter na hindi mo talaga pwedeng kontrolin 'yan eh. Maliban na lang kung gagamit ka nung walkie-talkie, 'di ba? Kaya lang pagka nag-walkie-talkie ka, hindi ganyan ang sobrang nun. Sobrang lakas nun kung walkie-talkie yung gagamitin mo. Yun ang paraan para mapeke ang EMF meter eh, yung walkie-talkie eh. Pero I don't know kung gagawin nila yan. At kung gagawin nila yun, dapat mga 2 seconds yan na full scale. Dito kasi makikita natin ang movement nito. Hanggang ang aparato ni Ed Calwan. Pwede bang sagutin mo ko? Di ba? Nagre-respond siya on cue. Sa investigation kasi, something yon. Pero kung akong tatanungin, ayoko munang deklarahin na paranormal. Ang magde-decide niyan yung tao eh. Pero ang hinain sa inyo, on cue na sumasagot. 'Di ba? Ngayon, kung paranormal yan, hindi ko alam. 'Di ba? Pero alam ko may baseline yan bago umano. Kahit di naman sa akin nangyayari din yan. Ayoko rin ideklara kasi sometimes baka mamaya ma-debunk nung nanonood sa akin. Lalabas kasi na pinapaboran ko ang sarili ko. Yun yung tinatawag na personal bias eh. Yun ang iniiwasan ko kasi. Now, ini-explain dito on cue nung tinanong niya, pumalo yung EMF. 'Di ba? Wala itong relasyon doon sa palitong gumagalaw. Yung video nun, ibang issue yon. Ibang issue naman itong sinasabing di umano'y kaluluwa daw. Kasi doon sa palito, duwende, di ba? Ito, Sabihin ko na po sa inyo tayo na medyo may tampo po yung kapatid ninyo sa inyo. sabi dito, hindi daw nila kinwento, di umano, kay Sir Ed. Who knows? Di ba? Wala naman tayo doon nung nagbi-briefing sila. Di ba? Nasa sa inyo pa rin yun. Hindi ko kayo masisisi kung bago mag-start ito ay nagkwentuhan na sila. Ganun din naman ako mag-isip. Kaya okay lang kung ganun din isipin nyo. Kasi para daw pong hindi na siya naaalala. Tama po ba? Madalang na po. Pinapakyo ka, Sir Ed, oh! Pinapakyo ka ni Kuya. Oh. Sabi ni Kuya. Sa kanya. Sinubukan nilang kausapin ang pinaniniwalaang kaluluwa ni Loretta. Loretta, halika rito. Tinatawag kita. Ba, nagre-response eh. Huwag niyo sasabihin na galing sa ano yun doon sa bowl niya. Hindi naman nag-i-emit to ng ng EMF eh. Hindi, ang isang possible explanation niyan, kung mag-i-emit ng EMF yan, pwede siguro yung kung may surge ng electricity sa paligid, pwede. 'Di ba? Hindi sa skeptic point of view, magkakaroon ng explanation yan. Depende kung paano nyo may explain ng maayos. Kaya itong mga ganito hindi dapat dinideklara itong paranormal agad eh. Pero amazing yung timing ng pagpalo. Loretta, halika rito. Tinatawag kita. Tay, magsabi na po kayo. Andiyan na po siya. Sis, mahal ka namin.
Kung ano man ang humingi mong gagawin. Nakikipag-usap siya ngayon, nakikipag-communicate. Pasensya ka na kung na medyo na Kalimutan. ka namin, mahal ka namin. Ako, maski hindi mo ako pakilala. Sa ngayon, nararamdaman ko. Alam niyo yung pinapanood ko to? Sabi ko gano'n sa sarili ko, Sir Ed, wag mong sasakyan yung duwende utang na loob. Buti na lang din yung sinakyan. Ibibigay namin sa iyo kung ano man ang pagkukulang namin, ha? Tatabi ka namin doon kila mamay at papay, ha? Palagi ka nang kasama sa lahat Champurado ng... daw. Sampurado. Dalhan niyo daw po siya ng champurado. Sige, sampurado. Okay. Champurado? Di ba yun yung kinikwento kanina? Di ba sila nag-usap niyan? Pero sabi ni Jessica Soho, wala naman sinabi, di ba? I don't know. Di ba? Nasa sa inyo pa rin. Ayoko ipagtanggol si Sir Ed. Di ba? Sabi ko sa inyo pag mga ganito, pag involved si Sir Ed, magiging bias talaga ako Hindi ko na tinatanggi sa sarili ko yun. Kasi kaibigan ko yung tao. Lahat naman tayo may kanya-kanyang bias. 'Di ba? Pero kung iti-take natin kung seryoso nga naman na hindi kinuwento daw kay Sir Ed di umano yung pagpunta niya diyan at na-mention niya yung Champurado, something 'yun, 'di ba? Pero who knows, baka na cold reading ni Sir Ed 'yun habang nandiyan sila. Hindi naman natin napanood ng buo yung pagpunta niya diyan yung interaction nila 'Di ba? Pwede na cold reading ni Sir Ed. Now, kung walang na-mention regarding do sa Champurado, ano yun? 'Di ba? Bias ba? 'Di ba? Chocolate. Pakipatay na po tayo kayo po magpatay para po makalaya na siya. Naks. Nung araw ding yon, makalipas ang halos 5 dekada. Feeling ko na stroke si tatay. Tinan niya maglakad Na siya. Nung araw ding yon, Pag ganyan, 'di ba? Para siyang na-stroke. ang halos 5 dekada, muli nilang dinalaw 50 years? ang puntod ni Loretta. Hindi na namin alam kung nasa na, kung napunta. Ano na lang namin dito para magkasama-sama silang kapatid ko, magulang ko. I don't know, natanong ko yata kay Sir Ed yan, bakit yung mga kaluluwa inaalayan mo ng pagkain hindi naman sila nakakakain, 'di ba? Pati mga duwende din. Ang kasi doon, ang rationale behind daw doon, di umano nung first time kami nag-interact. Pati yung mga duwende, 'di ba, inaalayan ng pagkain. Ang rationale noon, kay Chinese ginagawa 'yan yung bang ma-feel nila daw di umano na ano ba ang sabi mo sa akin, Sir Ed, nun? Na yung bilong pa rin sila. Parang ganito yan Di ba pag may bisita ka, kain po tayo. Kahit naman na hindi mo intention na pakainin, yayayain mo. Hindi naman sa kaplastikan para lang masabi mo na welcome sila or pinapahalagahan mo pa rin. Kasi yan ang una ko talagang tinanong ko noon Bakit kailangan, hindi naman pala nila kinakain. Pati yung mga Mas masaya sila. Nag-alay din sila ng paborito nitong Champurado. Siya ang pinakalas na puso namin talang malalaman siya. Totoo man o hindi ang mga kinatatakutan sa bahay na ito sa isang bagay. Siyak na walang buti hindi niya sinakyan yung duwende, Anyway, yan lang po ang ating mga pag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.